Natapos na ang palabas na Batang Kwapo at ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa House of Lies. Para sa mga nais manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming Cinema Insight English channel at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat. Ang sugat na matagal nang nakatago sa loob ng House of Lies ay unti-unti nang nabubunyag. Sa labas, tila perpekto ang lahat, kayamanan, reputasyon, ngiti. Ngunit sa loob, puro lihim, pagtataksil at katahimikan na nagsilbing pahintulot. At dito lumilitaw ang tanong, si Paulo ba talaga ang ugat ng lahat ng kadiliman o isa lamang siyang produkto ng sistemang itinayo ng kanyang ama kung saan ang kasalanan ay tinatakpan, ang kasinungalingan ay pinapakinis, at ang katahimikan ay nagiging pahintulot upang kontrolin ang iba? Kung ganoon, ang kanyang mga krimen ay hindi lamang kanya, kundi bunga ng pamilyang bulok mula sa ugat. Sa gitna ng banggaan ni na Edward, Thea, Paulo at Greg, naroon ang pinakatahimik ngunit pinakanakakatakot na sentro, si Ashley. Habang ang mga matatanda ay nag-aaway tungkol sa dugo, pangalan at karapatan, isang bata ang dahan-dahang guguho sa bigat ng mga lihim na hindi niya nilikha. Ginagamit siyang ebidensya, ngunit ang tunay na sugat ay nabubuo sa kanyang loob. Sapagkat ang kasinungalingan ng matatanda ay hindi nagtatapos sa kanilang bibig. Ito'y nagiging takot, pagkakasala, at peklat na dadalhin ng bata habang buhay. Kaya't nang umiyak si Ashley, hindi lamang yun iyak ng takot. Isa yung unang pagkilala na mali ang mundong kanyang kinagisnan. At dito sumulpot ang tanong, kapag siya'y lumaki at naunawaan ng lahat, sino ang una niyang kamumuhian? Ang inang gumamit sa kanya? Ang amang tunay ngunit nagtago sa anino? O ang lalaking nagmahal sa kanya bilang anak ngunit walang dugong kaugnayan? Dito nakabaon ang sugat ni Edward. Pagkatapos ng galit at pagbubunyag, dumating ang katahimikan. At sa katahimikan, naroon ang pinakamalupit na tanong. Kung hindi niya kadugo si Ashley, nawawala na rin ba ang kanyang pagiging ama? Para sa ilan, ang pagiging ama ay nasusukat sa dugo. Ngunit para sa iba, ito'y nasusukat sa mga gabing niyakap niya ang bata, pinatahan, inalala, at naging kanlungan. Ngunit si Paulo ay hindi mananatiling tahimik. Ang mga sanay sa kontrol ay laging may huling sandata. At iyon ang pinakanakakatakot, sapagkat marahil ang kanyang nakaraan kay Thea ay mas madilim pa. Isang nakaraan na kapag nabunyag, hindi lamang si Marge ang masisira, kundi pati ang buong pangalan ng pamilya. Kung alam niya mula sa simula na anak niya si Ashley, bakit niya hinayaang lumaki ito sa ilalim ng pangalan ni Edward? Kalupitan ba yon? O isang kalkuladong laro? At dito pumapasok ang malamig na katotohanan. Marahil si Paulo ay hindi lamang manlilinlang, kundi arkitekto ng isang sistemang itinayo sa katahimikan ng ama. Ngunit ang pinakanakakatakot na twist ay ang pag-amin ni Thea sa sandaling si Paulo ay pinakanabubulok. Sapagkat kapag ang isang babaeng matagal ng kontrolado ay tuluyang nawalan ng takot, siya ang nagiging pinakamapaanganib na saksi. Samantala, si Marge ay nagigising. Ang kanyang mga hinala ay nagiging bangungot. At kapag ang isang babaeng pinagtaksilan ay tuluyang nagising, hindi siya madaling patahimikin. Sapagkat ang muling pagsilang ng isang babaeng sugatan ay hindi maingay, ngunit nakamamatay para sa kasinungalingan. At dito, nagiging malinaw. Wala nang babalik sa dati. Hindi na babalik ang tiwala, hindi na babalik ang oras na nawala sa kasinungalingan. Si Ashley mismo, ang buhay na patunay na bawat lihim ay may kapalit. Ngayon, nananatiling tanong, sino ang pinakanakakatakot? Si Thea, na wala nang natitirang mawawala? Si Paulo, na desperadong kumakapit sa kontrol? Si Marge, na unti-unting nagigising sa liwanag ng katotohanan? O si Edward, na sa gitna ng guho ng kasinungalingan ay patuloy na nagtatanong kung kaya pa ba niyang mahalin si Ashley? At sa huli,
Naroon ang pinakamahirap na tanong. Kapag nagsalita na si Paulo, maririnig ba natin ang katotohanan o isang bagong kasinungalingan na mas mapanira kaysa sa lahat ng nauna? Paulo ay tila nasa gitna ng lahat, ngunit hindi siya ang tunay na manlalaro. Ang bawat sagot niya ay kulang, bawat paliwanag ay maginhawang palusot, bawat pagsisisi ay kalahating katotohanan. Ang kanyang kilos sa harap ni Edward ay hindi kailanman nagpakita ng buong pag-amin. Alam niya na may mas malalalim pang lihim, mga lihim na kapag nabunyag ay hindi lamang sisira ng relasyon, kundi magwawasak ng kanyang buong pagkatao. At dito lumago ang takot. Marahil ang pagtataksil ni Thea at Paulo ay hindi ang tunay na kwento, kundi sintomas lamang. Ang tunay na sakit ay ang mismong pamilya, pinalaki sa kompetisyon, paboritismo at kontrol. Isang ama na nakakita ng bawat biyaya bilang utang. Sa sistemang yon, natutong magsinungaling ang mga anak sapagkat ang pagsisinungaling ang tanging paraan upang mabuhay. Isang kapatid ang natutong kumuha sapagkat yun lamang ang paraan upang mapansin. Isang asawa ang natutong manipulahin sapagkat iyon lamang ang paraan upang hindi maiwan. At isang anak, si Edward, na ngayoy natutuklasan na matagal na siyang isinakripisyo sa altar ng imahe ng pamilya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, sumulpot ang isa pang tahimik na paghihirap si Jasmine. Dito naging mas malupit ang kwento. Habang abala ang mga matatanda sa pagtatakip ng kanilang mga kasinungalingan, isang bata ang nakikipaglaban sa sariling katawan. Takot, posibilidad ng transplant, at ang pangamba na ang susunod na hakbang ay maaaring para lamang sa mga nasa gilid ng buhay. Habang ang mga magulang at kamag-anak ay abala sa pagprotekta sa sarili, isang bata ang humaharap sa kamatayan ng may higit na tapang kaysa sa mga dapat sana'y huwaran niya. Dito lumalim ang karakter ni Jasmine. Oo, may galit siya. Oo, may sakit siya laban kay Ashley. Ngunit ang galit na yon ay hindi lamang selos, hindi lamang kapritsyo. Ito'y takot. Takot na mawala. Takot na mapalitan. Takot na habang humihina ang kanyang katawan, unti-unti ring nawawala ang kanyang kahalagahan. Kaya't nang makita niyang lumalapit si Ashley kay Sander, sa kanyang mga mata hindi lamang iyon pagtataksil ng kaibigan, kundi patunay na kahit sa huling sandali, may kumukuha pa rin mula sa kanya. At iyon ang pinakamasakit na anyo ng takot. Kapag unti-unti kang nilalamon ng karamdaman, hindi humihinto ang mundo para sa iyo. Ngunit si Ashley, siya ang pinakatragikong refleksyon sa kwento. Tahimik, mapagpakumbaba, laging handang umunawa. Ngunit daladala niya ang pagkakasalang hindi kanya. Tinanggap niya ang galit ni Jasmine nang may kababaang loob, para bang sanay na siyang maging sisidla ng sakit ng iba. Ang mga taong tulad niya ay bihirang sumagot ng malakas, bihirang magtaas ng tinig. Sa halip, madalas nilang sabihin, "Kasalanan ko," kahit kalahati ng katotohanan ay hindi kanila. Sapagkat lumaki silang naniniwala na ang pagmamahal ay kailangang kitain, na upang mahalin, kailangan nilang pasanin ang mga bigat na hindi kailanman kanila. At dito, dumating ang nakakatakot na twist. Marahil si Ashley ay hindi kasing inosente ng inaakala. O mas tama, hindi siya kasing ignorante ng pinaniniwalaan ng iba. Siya ang tahimik na sentro ng lahat, ang batang nagdadala ng bigat ng kasinungalingan ng matatanda, at marahil siya rin ang unang nakakita ng lahat bago pa man ito tuluyang sumabog. Nang sinabi ni Edward, "Si Ashley ang lahat sa akin, siya ang tanging sandigan ko," at kalaunan ay nabunyag na hindi pala siya bulag. Doon tumigil ang lahat, sapagkat hindi lamang yon revelasyon, kundi simbolo. Ang inaakalang bulag ay maaaring siya pa ang unang nakakita ng lahat. Kaya't sino ang tunay na bulag? Si Ashley ba o si Edward? Ang lalaking naniwala na may isamang tao na kailanman ay hindi siya pagtataksilan? At paano kung si Ashley mismo ay may dalang nakatagong katotohanan? Siya ang nagiging tahimik na susi
sa mas malaking misteryo ng pamilya. Sapagkat ang pinakanakakatakot na karakter ay hindi palaging yaong sumisigaw ng malakas, kundi yaong nananatiling kalmado, ang ama. Mapapansin na sa bawat pagbubunyag, tila sanay na siyang manatiling nakatataas sa lahat. Hinahayaan niyang magbanggaan ang iba, habang siya ang nananatiling sentro ng takot, utang, at kapangyarihan. At sa komprontasyon ni Edward sa kanya, lumitaw ang pinakamalalim na ugat ng sugat ng anak. Ang puot ni Edward laban sa kanyang ama ay hindi lamang dahil sa mga nakatagong lihim, kundi dahil sa buong buhay niya ay hindi siya kailanman minahal bilang anak. Nakita lamang siya bilang asset, bilang bahagi ng pamamahala. Nang sabihin niyang, "I needed you, Dad," tila simpleng linya, ngunit sa likod nito ay sigaw ng batang matagal nang naghihintay ng proteksyon at paulit-ulit na tinanggihan. Kaya't nang idineklara niyang, "Napakawalang kwenta mong ama," hindi iyon insulto, kundi hatol. Ang hatol ng anak na sa wakas ay pinangalanan ang pangabambuhay na trauma. At kapag ang isang anak ay hindi na umaasa ng pagmamahal, nagsisimula ang pinakanakakatakot na kalayaan. Sapagkat wala nang natitirang iligtas, wala nang natitirang paniwalaan. Maaari na niyang sunugin ang lahat ng tulay, pati ang sarili. Kaya't hindi nakapagtataka na ang banggaan ni na Edward at Paulo ay naging eksplosibo. Ngunit hindi lamang yun laban ng magkapatid. Ito'y banggaan ng dalawang sugat. Si Edward, ang anak na hindi kailanman nais. Si Paulo, ang golden child na nabubulok sa bigat ng konsensya. Kapag nagharap ang dalawang sugat, ang tunay na sandata ay kasaysayan. Ang akusasyon ni Edward, "You can get anything or anyone from me." Hindi lamang ito tungkol kay Thea, kundi tungkol sa buong buhay na paulit-ulit na ninanakawan ni Paulo ang kanyang lugar, ang kanyang atensyon, ang kanyang dangal. Ang relasyon ni Paulo kay Thea ay hindi hiwalay na kasalanan, kundi pinakabagong kabanata ng matagal ng pattern. Ngunit narito ang mas komplikadong twist. Paano kung si Paulo ay hindi lamang magnanakaw? Paano kung siya man ay lumaki sa ilalim ng nakapipinsalang pangangailangan na palaging maging golden child, palaging perpekto, palaging paborito ng ama, at bawat pagkakamali ay tinatakpan, hindi upang protektahan siya, kundi upang protektahan ang imahe ng pamilya. Sa katotohanan, parehong biktima ang magkapatid ng iisang sistema, ngunit mula sa magkaibang posisyon. Kapag ang isang pamilya ay nagtayo ng hierarchy, sa loob ng sarili nitong tahanan, lahat ay talo. Isa'y nagiging uhaw sa patunay, ang isa na may nauuhaw sa paghihiganti. At ngayon, lumingon tayo kay Marge. Sa kanyang katahimikan ay naroon ang isa pang tensyon. Ramdam niyang may itinatago si Paulo. Kahit walang ebidensya, unti-unting tumutubo ang hinala sa kanyang puso. At ito ang tunay na bunga ng pagtataksil, hindi lamang isang tao ang nawawala, kundi pati ang kakayahang magtiwala sa mga ordinaryong bagay. Ang pawis ay nagiging hinala, ang simpleng mensahe ay nagiging ebidensya, ang pangangalaga ay nagiging pahiwatig ng bagong lihim. Sa puntong ito, ang House of Lies ay hindi na lamang gumuho. Ito'y tuluyan ng nagiging abo ng mga sugat na itinago ng pamilya sa loob ng maraming taon. Dito nagiging malinaw, ang tunay na virus ng House of Lies ay hindi lamang ang kasinungalingan, kundi ang tuluyang pagkawasak ng tiwala. Kapag kumalat na ito, kahit ang pinaka-inosenteng kilos ay nagiging anyo ng pagtataksil. Kaya't nang nagkasakit si Jasmine at nagsimula ang paghahanap ng donor, ang eksenang dapat puno ng pag-asa at pagkakaisa ay napalitan ng takot, hinala at kontrol. Sapagkat kapag may pagsusuri, may resulta. At ang resulta ay dugo. At ang dugo ay ebidensya, ebidensyang hindi na kayang itago. Dito sumulpot ang matinding pangamba. Sapagkat sa likod ng usapin ng transplant, maaaring may mas mabigat pang mabunyag, pagkakakilanlan, pinagmulan, o isang pagtataksil na lampas
sa imahinasyon. At dito umikot ang pinakamalaking twist ng buong kwento. Marahil si Edward, na inakala nating biktima lamang ng isang relasyon, ay ginamit upang takpan ang mas matandang kasalanan ng pamilya. Kaya't desperado ang lahat na kumapit sa kasinungalingan. Sapagkat kapag lumabas ang katotohanan, hindi lamang kasal o pagkakapatiran ang guguho, kundi ang buong pangalan at pundasyon ng pamilya. Ang lihim ni Ashley, ang galit ni Jasmine, ang katahimikan ng ama, ang paboritismo kay Paulo, at ang pagtataksil kay Edward, lahat ay iisang ugat, isang matagal ng bangkay ng katotohanan na muling bumangon sa bawat away, bawat luha, bawat huling mahal kita. Si Edward ay unti-unting nagbabago. Hindi na lamang siya sugatang lalaki. Nagiging mapanganib na siya sapagkat wala na siyang natitirang pinoprotektahan. At kapag ang isang tao ay wala nang iniingatan, siya ang pinakahanda upang hukayin ang mga lihim na matagal nang ibinaon. Kaya't nang sabihin niyang patay na sa akin si Paulo, hindi lamang yun sigaw ng galit, kundi isang tahimik na libing para sa huling piraso ng awa sa kanyang puso. At dito, lumitaw ang tanong, kapag paulit-ulit na pinagtaksilan ng isang tao, may natitira pa bang bahagi sa kanya na marunong pang maniwala sa kapatawaran? O ang bawat sorry ay nagiging salitang laging huli? Kahit gaano pa magtapat si Paulo, kahit gaano pa siya masira, hindi na yun sapat. Sapagkat ang pinsalang ginawa niya ay hindi lamang sumira ng relasyon. Binasag nito ang mismong pagkatao ni Edward. Ang pinakamalalim na sugat ni Edward ay hindi lamang siya pinagtaksilan. Ginawa siyang mismong taong kinamumuhian niya. Isang lalaking naniwala sa kasinungalingan, nagtiwala sa huwad na pag-ibig, at nagmalaki sa pamilyang lihim, palang itinayo laban sa kanya. At iyon ang pinakamasakit na sugat, hindi lamang puso ang nabasag, kundi alaala ang gumuho. Ang mga sandaling inakala niyang totoo ay biglang naging kahihiyan. Sa puntong ito, mas malinaw ang karakter ni Thea. Hindi siya mabuti, ngunit hindi rin simpleng kontrabida. Ang kanyang mga krimen ay komplikado. Siya ang mukha ng taong alam na mali ang ginagawa, ngunit kumakapit sa paniniwalang laging may dahilan. At iyon ang nakakatakot, sapagkat ang ganitong uri ng tao ay hindi laging sumisigaw o nananakit. Tahimik nilang binabaluktot ang moralidad, ginagawang anyo ng pag-ibig ang pagtataksil. Nang sabihin niyang ginawa ko ito para kay Edward, para sa plano natin, para hindi niya ako iwan, may bahagyang katotohanan. Ngunit hindi iyon buo. Sa realidad, ginawa niya yon dahil hindi niya matanggap na hindi siya ang unang pinili. At kapag ang pag-ibig ay hinaluan ng pride, takot at ambisyon, hindi na iyon pag-ibig. Nagiging pag-aari, control at survival. Kaya't nang sabihin ni Edward ang pinakamalupit na linya, hindi ka nakikiusap dahil mahal mo ako, kundi dahil ayaw mong iwan kita. Tuluyang nabunyag si Thea. Dito nakikita natin na kumakapit si Thea kay Edward, hindi dahil siya ang kanyang mundo, kundi dahil siya ang huling tali upang hindi siya tuluyang malunod sa kahihiyan, kalungkutan at pagkatalo. Ngunit marahil si Thea ay hindi ang pinakadelikadong babae. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga hindi umiiyak, hindi nakikiusap, kundi marunong maghintay, marunong manahimik, sapagkat habang nilalamon ng laban sina Edward, Thea at Paulo, ang katahimikan ng mga nakatatanda ay paulit-ulit na bumabalik. Ang mga matagal nang nakakaalam ng lahat, at sila ang magpapasya kung kailan tuluyang lalabas ang katotohanan. At dito, nagiging malinaw ang nakakatakot na katotohanan. Ang bahay na ito ay hindi kanlungan, isa itong entablado. Bawat tao ay may papel, ang golden child, ang itinapon na anak, ang trophy wife, ang nakatagong anak, ang may sakit na bata na nagiging sentro ng awa at pag-asa. At may mga kailangang manahimik upang hindi gumuho ang palabas. Ngunit ang problema sa entablado ng kasinungalingan, isang maling hakbang lamang ay sapat upang bumagsak
ang buong set. At marahil iyon na ang nangyayari ngayon. Dito nagiging mahalaga ang karakter ni Marge. Hindi siya maingay tulad ng iba. Hindi siya sumisigaw sa desperasyon. Ngunit kapag ang tahimik na asawa ay nagsimulang buuin ang bawat palusot, bawat nakatagong mensahe, bawat patak ng pawis, hindi na yon ordinaryong selos. Iyon ay paggising. At matapos ang mga taong pagtitiis, ang paggising ng isang babae ay madalas mas mapanira kaysa sa galit ng sugatang lalaki. Ramdam ito sa bawat pagkailang ni Paolo, bawat lihim na mensahe, bawat pilit na paliwanag. Unti-unting inuubos ang natitirang tiwala ni Marge. Ang pinakamasakit sa ganitong trauma ay hindi na kailangan ng bagong kasinungalingan upang muling masaktan. Maging simpleng kilos ay sapat na upang buhayin ang lumang sugat. Kaya't kapag nag-aalala si Paolo sa sakit ni Jasmine o tinatangkang itago ang isang bagay sa mga mata ni Marge, madali itong nagiging bagong tanda ng pagtataksil. Sapagkat kapag nasira na ang pakiramdam ng kaligtasan, lahat ay nagiging banta. Si Jasmine naman ang sagisag ng takot, galit at desperadong pagkakapit sa kontrol. Ang kanyang karamdaman ay hindi lamang pisikal, ito'y mental, emosyonal at umiiral. Habang humihina ang kanyang katawan, nakikita niyang ang mundo ay patuloy na umaandar, walang awa at hindi patas. Kaya't ang kanyang reaksyon kay Ashley at Sander ay hindi lamang selos. Ito'y sigaw ng isang taong naniniwalang kahit sa anino ng kamatayan, kailangan niyang ipaglaban ang huling piraso ng kahulugan na unti-unting inaagaw sa kanya. Ang kanyang galit ay hindi maaaring basta tawaging kapritsyo. Oo, matalim ang kanyang mga salita. Oo, malupit ang kanyang kilos, ngunit lahat iyon ay nagmumula sa takot. Takot sa pagkawala, takot sa pagbagsak ng katawan, takot sa kapalarang walang takas. At dito lumilitaw ang twist. Ang karamdaman ni Jasmine ay maaaring maging susi sa pagbubukas ng pinakamadilim na lihim ng pamilya. Stem cell transplant, bone marrow donor, blood matches, hindi lamang ito medikal na proseso sa bahay na ito. Ang dugo ang nagiging hukom. At kapag dumating ang resulta, hindi lamang compatibility ang malalaman, kundi mga pagkakakilanlan, pinagmulan, at pagtataksil na matagal nang nakabaon. Ang pinakanakakatakot na posibilidad, ang gamutan ni Jasmine ang magbubukas ng pinto sa mga katotohanang sisira sa buong pundasyon ng pamilya. Ang dugo ang magpapatunay kung sino ang nagsinungaling, kung sino ang hindi tunay na ama, kung sino ang matagal nang nakakaalam, at kung sino ang ginamit bilang panangga. Ito ang tunay na ticking bomb ng House of Lies. At kapag sumabog, sino ang unang guguho? Si Edward? Si Jasmine? O ang amang matagal nang kumokontrol sa naratibo? Si Ashley, hindi rin dapat maliitin. Siya'y mukhang inosente, mapagpakumbaba, trahedya. Ngunit ang pinakatahimik na karakter ay madalas may pinakamatinding pasanin. Hindi niya pinili na ipanganak sa kasinungalingan, ngunit buong buhay niya'y doon siya nabuhay. Sa ganitong pamilya, ang pag-ibig ay masakit. Ang pagtanggap ay laging may anino ng kasalanan ng mga nakatatanda. At napakabigat ng marinig niyang siya ang tanging sandigan, ngunit ilang sandali lang ay pinagdududahan. Si Ashley ay hindi lamang inosente. Siya ay collateral damage. Isang batang nagdadala ng hiya, galit at kalituhan para sa mga kasalanang hindi niya ginawa. Bawat luha, bawat mapagpakumbabang kilos ay pahiwatig ng bigat na kanyang pinasan, ng mga katotohanang nilunok niya ng tahimik. At kung dumating ang araw na siya'y magsalita, maaring siya ang magbunyag ng lihim na hindi alam ni Edward, hindi kayang aminin ni Thea, itinatanggi ni Paolo at matagal nang tinatago ng ama. Sa gitna ng lahat ay nakatayo si Edward, ang pinakatragikong figura. Hindi dahil siya'y perpekto, kundi dahil napilitan siyang mabuhay sa kwentong isinulat ng iba. At kapag ang isang taong nabuhay sa kasinungalingan ay biglang humarap sa katotohanan, dalawa lamang ang landas, pagbagsak
o pag-transform sa pinakamapanganib na tao sapagkat wala na siyang kinatatakutan. At tila ito ang tinatahak ni Edward. Hindi na siya iiyak, hindi na siya makikinig sa paliwanag, hindi na siya tatanggap ng paghingi ng tawad. Hihingin niya ang katotohanan. At kapag ginawa niya yon, maaring hindi lamang si Paulo ang mabasag, kundi pati ang ama, ang kayamanan, at ang mga relasyong itinayo sa utang at takot. Ang tanong, ang paglalakbay ba ni Edward ay simula ng paggaling o simula ng ganap na pagkawasak? Sapagkat ang katotohanan ay hindi laging gamot. Minsan ito'y martilyo. Binabasag muna ang lahat bago magbigay ng pagkakataong muling buuin. Ngunit hindi lahat ay nakaliligtas sa pagbabasag. Kapag tuluyan ng pinili ni Edward na ilantad ang lahat, maaring hindi lamang si Paulo ang gumuho, kundi pati ang kanyang ama. Ang pundasyon ng kayamanan, ang mga relasyong itinayo sa utang at takot sa loob ng maraming taon ay maaring bumagsak at muling bumangon. Ang tanong, ang paglalakbay ba ni Edward ay simula ng paggaling o simula ng kanyang tuluyang pagbagsak? Sapagkat ang katotohanan ay hindi laging gamot. Minsan ito'y martilyo. Binabasag muna ang lahat bago magbigay ng pagkakataong muling buuin. Ngunit hindi lahat ay nakaliligtas sa pagbabasag. Si Paulo ay pilit inaayos ang hindi na maaayos. Si Thea ay desperadong kumakapit sa huling pagkakataon. Si Jasmine ay nakikipaglaban sa sakit at sa takot ng pag-iisa. Si Ashley ay tahimik na nagdadala ng pasaning hindi kanya. Si Marge ay unti-unting natutuklasan ang bawat bitak. At sa mga mata ng ama, tila may natitirang huling sandata. Kaya't marahil hindi pa natin naririnig ang pinakanakakatakot na revelasyon. Maaring ito'y isang pangalan, isang resulta ng pagsusuri, isang lumang desisyon, o isang pag-amin na magbabago sa lahat ng ating akala tungkol sa pamilyang ito. Kapag dumating ang sandaling iyon, mauunawaan natin na ang relasyon, ang kasinungalingan tungkol kay Ashley, ang banggaan ng magkapatid, ang mga luha at pakiusap, lahat ay usok lamang, nagtatago ng mas malaking apoy na matagal nang naglalagablab sa loob ng House of Lies. Ang tanong, kaninong mga kamay nakasalalay ang pinakamalaking lihim? Sa ama, kay Paulo, kay Thea, o kay Ashley? At sa gitna ng lahat ay si Edward, ang pinakatragikong karakter. Hindi dahil siya ang pinakamahusay o pinakaperpekto, kundi dahil siya ang lalaking napilitang mabuhay sa kwentong isinulat ng iba. At kapag ang isang taong nabuhay sa kasinungalingan ay biglang humarap sa katotohanan, dalawa lamang ang landas, pagbagsak o pag-transform sa pinakamapanganib na tao. At tila ito ang tinatahak ni Edward. Hindi na siya iiyak, hindi na siya makikinig, hindi na siya tatanggap ng paghingi ng tawad. Hihingin niya ang katotohanan. Ngunit kapag ginawa niya yon, marahil hindi lamang si Paulo, kundi pati ang ama ay babagsak. Marahil ang pundasyon ng kayamanan, ang mga relasyong itinayo sa utang at takot, ay guguho. At muling bumangon ang tanong, ang paglalakbay ba ni Edward ay simula ng paggaling o simula ng ganap na pagkawasak? Sapagkat ang katotohanan ay hindi laging gamot, minsan ito'y martilyo. Binabasag muna ang lahat bago magbigay ng pagkakataong muling buuin. Ngunit hindi lahat ay nakaliligtas sa pagbabasag. At sa kaso nina Jasmine at Ashley, sino ang higit na karapat-dapat sa suporta? Ang nanginginig sa takot ng kamatayan o ang tahimik na nagdurusa at pilit na umuunawa? Sa huli, dapat tandaan, kapag ang isang bahay ay itinayo sa kasinungalingan, ang pinakamadilim na lihim ay madalas nakatago sa pinakamatahimik na mga pintuan. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.